talaga natin mapapantayan yun. Yes, syempre naman. Anyway. Nag-iisa lang talaga yun. Ilang taon na ba siyang, wala na? Camille? 1 year na. One year na po siya na wala nung May 12. Ayan, biglaan lang po talaga yun. Sumakto nga talaga dito, Audrey. Ayan, hindi tayo nakapag-chika noon. Ngayon, ikikita ko sa'yo. Sumakto noon na eleksyon. Ayan, eleksyon kinabukasan. Nung nawala si Tita Swarding. Siguro kasi yung mga kinampanya niya yata na Los Valdez na. Ngayon, nakakulong na. Nakakalong. Diba? Ayan, baka kasi feeling ko kung nabubuhay yung tatay ko, dinibdib niya yun ng bonggang-bongga. Ay, naku naman, si Tita Swarding pa, mahilig namang... Alam mo naman yun. Palaban naman yun. Palaban yun. Oo. Siguro hanggang ngayon tinitira pa rin niya sa radyo. Alam mo, nami-miss ko yung tatay mo sa Pinoy Radio UK. Doon ko siya napapakinggan parati. Kahit madaling araw, napapakinggan ko sa Pinoy Radio UK ang tatay mo. Every Saturday. Chika pa yata ako doon dito, OG. Last chika ko nga noon. Nung last night din niya. Naku, saktong-sakto. Nakikinig pa siya sa akin. Tapos bigla na lang ako pinatawag. Kachikan ko nun si Max ko. Kung nakapapakinggan mo siya sa UK. Oo. Ayun, si Max ko yung kachikan ko. Napakinggan pa niya ako. Tapos, ayun, pinatawag na ako. Hindi ko na natapos yung chikahan namin. Nakakalungkot. Ayun, tinakbo ko na agad si Tita S sa hospital niyo. Kailan ba yun? That was ano yun? Anong date nun? Camille? May 12, Tito, 2013. 1 year siya nitong 2013, diba? Ang bilis ng panahon, hindi nga namin na-expect. Feeling nga namin, nasa tabi lang din namin siya. Ay, ganun pala yung feeling nang nawalan ka ng mahal mo sa buhay. Parang hindi mo talaga iniisip na, alam mo yun, na talagang tuluyang kang iniwan. Iniisip mo lang na nasa tabi mo siya palagi para gaybayan ka. At hindi kasi, alam mo yun, ayaw namin isipin yung nalulungkot kami. Kasi ayaw din daw po niya yun ng gano'n. Yes, oo nga. Ilan ba kayo magkakapatid, Camille? Lady Camille? Yes, 6 po kami magkakapatid. Siyempre, 4 na magaganda, 2 lalaki. O, di ba bongga? Ayun, yung kapatid ko naman bunso, si Carice Espena. Siya na yata rin yung magtutuloy kasi alam mo, Tito Oji, kinag-quit na ako dito sa showbiz. Anong nag-quit ka na? Ganun no? Hindi naman ako nag-quit. Totally nagpahinga ako kasi kinasal ako, di ba? Nag-cool down ka. Ayun. Yes, hindi naman ako totally. Siguro babalik ako mga pagkaya na ng powers ko. Kasi no after a month, nung nawala rin yung father ko, parang hindi pa ako nabibigyan ng lakas ng loob. Tapos bumalik ako nung mga after 1 month, bumalik ako. Tapos mga 6 months yata nagstay ako. Tapos napag-isip-isip ko, pahinga ulit muna. Ayun, parang nagde-decide kami na si Carice yung mga bunso, sumunod sa akin, tapos yung sumunod sa kapatid ko, ayun. Siya na yun siguro, no-offeran siya ngayon ng DZRH na maging maging staff doon, maging reporter, pinag-iisipan pa din niya, kasi nga, alam mo, ang hirap talaga, Tito Oji, lalo na pag sa pinanggalingan ng tatay namin. Yung tipong bawat lingon mo sa mga pintuan, nandoon lang siya. Talagang ganyan niya, lalo na pag mahal mo ang isang tao. Ano po? Lalo na kapag mahal na mahal mo ang isang tao, talagang hindi mo makalimut-limutan. Lalo pa kung tatay. Ay, nako. Correct. Lalo na pag lagi mo rin katsikahan. Oo, of course. Kakaloka. Di ba lagi ko katsikahan yun? Yes, sa DWSS, di ba? Ano nangyari na sa DWSS? Okay naman, ayun nga, in-stop nga muna namin ang production namin kasi nga, medyo talaga nagpapahinga muna ang beauty ko. Parang ngarag pa eh. Pero pagdating naman sa chika, nako, in pa rin ako dyan. Hay nako, sa akin nyo lang yata malalaman to later part. Kung gusto mo ng blind item, ha? Yes, bigyan mo nga kami ng blind item dyan, Camille. Ay, nako, Tito. Sige na nga, bago ka blind item talaga, ha? Baka mamaya mahulaan ng tao yan, ha? Tito Oji. Yes. Bongga yung mga guests mo ngayon, mga... Ay, nako, ang pupogi. Nasaan na kaya yun si Si Jet Pangan at saka si Jet Pangan at saka si Paco Arispoc Magotchaga.
Oo, nakakabulol nga yung Paco Aris Pakutsaga niya. In fairness, bagets ako. Siguro mga 12 years old lang ako noon. Idol na idol ko yan. Sobrang pogi kaya yan. Pogi pa rin kaya siya hanggang ngayon. Yes, nasa Los Angeles siya eh. At saka magkakaroon sila ng concert on Friday. Yung vocalista ng banda 90. On Ay, Friday. bongga pala si Paco. No, pang international na rin. Kaya pala hindi ko na namamalaya na nasa Pilipinas na pala ito. Kasi Japangan naman, Tito. Paano mo naman siya na-contact? Hindi, kasama rin siya ron. So, magko-concert. Siyempre, 2-in-1 na yung ginawa ko. At baka bukas si Wency Cornejo naman ang maging guest ko sa sakali. In fairness, Nandito sila. sige na, Tito Oji, para sa mga listeners. At saka, tomorrow pala kami lang guest ko naman si Juana Chains. Kilala mo si Juana Chains? Yes! O, diba? Okay. Camille, bigay mo na yung blind item na sinasabi mo. Ayan, syempre, ito yung blind item ko. Fresh na fresh to, Tito. Talagang, galing talaga sa puso ko at ako talaga ang mismong nakakita. Ganon? Caught in the act nga. Again. Hindi ko talaga kinakaya. Kasi nung habang nakikita ko palang tong dalawang to, isang lalaki at isang babae. Si babae, taga GMA 7. Okay. Ayan, meron siyang teleserye ngayon, tuwing gabi. Ayan na. Isipin niyo na lang kung sino doon. Ito na yung chika, Tito. Kasi hindi ko kinakaya. Nung nakita ko sila one time, may birthday ako inatinan. Tapos naloka talaga ang peg. Birthday ba ni Maribel Aunor yun? Yung inatinan mo? Hindi po. Birthday ng mga bagets. Kasi pinuntahan ko noon mga pambagets. Birthday ng friend ko. Nasa VIP kami noon. Hindi, nasa VIP kami noon, Tito. Ito yung kwento. Naloka ako nung pagdating ng dalawa, nung isang babae at isang lalaki, may mga kasamang bouncer sa likod, hindi talaga kinaya ng powers ko. Alam mo, nag-instinct sa utak ko, kinabukasan. Okay. Kaya pala, na napapabalita noon na nakipaghiwalay daw itong si lalaki doon sa nabuntisan niya. Diba? Clue na yan. Nakipaghiwalay doon si lalaki sa nabuntisan niya, dancer. Nagigets mo ako, Tito? Parang hindi ko mag-get kung sino yan. Ayan, nagigets mo ako. Hindi mo pa rin nagigets. Nakipag-iwalay ito si actor doon sa dancer dahil feeling ng mga madlang people, ang feeling ng mga madlang people, nang stress na ito. Magaling to actress na ito, maputi, bongga yan. Kilala yan. Tapos, nung isinerch ko talaga ng bonggang-bongga, totoo nga talaga, Tito, kasi magkasama talaga sila ng bonggisyoos. At hindi ko ina-expect dito sa babaeng to. Kasi nga pag nakikita ko sa teleserye, akala mo kung sino talagang virgin. Kaloka, virgin talaga. Ayun nga. Pagsasabi ng pangalan, Bibigyan ko. Kaya mamaya mo silang mahula nila dahil naka-record to. Sorry! Hindi ko naman kasi talaga kinakaya. Kasi nga itong babaeng to, na-link na rin ito sa scandal. Nagets mo na. Magigets mo yan. Kasi nga, hindi ko ina-expect, Tito. Alam mo ba kung ilang kahangda lang yung Yossi? Ilan? Dalawang ka. Siyempre, pag pupunta ka sa party, dapat ang iinumin mo, di ba, mga tamang San Miguel, mga tamang cocktail, kasi kilala ka eh. Hindi ka dapat iinom ng mga beer. Ayan. Ay, nako, dala-dala pa ang bote at dalawang kahang Yossi. Hindi ko talaga lubos maisip sa itsura niyang yon. Ganun yung eksena niya. Ayan, magkasama silang dalawa at sweet together. Yes, Siguro, ang chismis. Siya na nga talaga. Ayan, lalabas din yan eh. Kasi dati, di ba, yung mga chika natin blind item, lumabas na. Ayan, may at saka yung mga blind item nyo minsan, madaling mahulaan eh. Binibigay niya yung clue eh. Kaya hulaan na lang nila, taga Pinoy TV yun. Nyo,
Taga-Pinoy Kaya TV yun. mawalaan ng mga listeners mo. Sino kaya yung nalilate na noon pa na talagang proven and tested, kita-kita ng dalawang mata ko na magkasama at sweet together. Wow, talagang sweet talaga sila. Wala. Hindi talaga pinakain ng power. Paano naman sila naging sweet? Ano bang ginagawa nila, Camille? Holding hands, pwede ba yun? Magkatabi. Tapos, ito pa ang pinaka-eksena doon. Feeling pogi naman itong lalaki. Hindi ko kinaya kasi yung friend ko, talagang pinatawag pa niya sa bouncer. Take note ha, nasa CR yung babae. O, di ba, nasa CR yung artistang actress. Habang nasa CR, pinatawag yung kaibigan ko, at landi-landi. O, di ba? Kakayanin ba ng powers mo? Yan talaga, proven in kita-kita na magdalawang mata ko yan. Hindi po gawa-gawa to. Talagang real story to. Aha, naku naman. Napaka-sobra naman pala yan. Totoo ang totoo. Diba sa kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat ang mga artista dahil nasa paligid lang po nila ang chismosa ng kapitbahay nila. Camille, hindi ka ba na Camille, hindi ka ba na-invite sa show, sa birthday party ni Maribel Aunor? Ay, na-invite po ako, kaya nga lang po, ngayon po kasi talaga, nagpapahinga talaga ang beauty ko, Tito OG. Dahil pag ano mo pa lang, ang dami na talaga mga press. Pero syempre, mga nakakachikang ko pa sa mga press, ayan sila Tito Roldan Castro, sila Cesar Pambid, ayun mga kachikaan natin dyan. Sana nga nakikinig sila ngayon, para bonggation. Yes. Marami sila mga talent na pinapasikat ngayon, ewan ko lang kung sumisikat na. alam mo yung mga dito sa Pilipinas, yung mga singer na dapat marami ka talagang puhunan. Oo, kailangan talaga. Sino ba ang pinakasikat na singer talaga dyan, Camille? Ay nako, alam mo naman, trending ngayon dito, Tito OG, ang The Voice. Ayan, wala sigurong puhunan niya. Kitang-kita naman talaga ng mga mata ng madlang people. Ay nako, tumataas ang ano ko, Tito OG, tumataas ang balahibo ko. Nung napanood ko yung batang yon, si Laika, ang dami niya ng fans. Marami na niyang fans? Aba, wala akong masabi. Yan yung namumulot daw yan, yung galing sa hirap. Yes! Ay, nangangalakal lang yung batang ito. Hindi mo akalain, no? Talagang tataas yung balahibo ko. Kilala na itong batang ito. Yun yung maganda, Tito. Yung makikilala ka sa hirap at pagod mo. Hindi po yung makikilala ka na dahil binabayaran mo yung mga press. Hindi, joke lang yun. Ayan, parang may pinapatamaan daw ako. Napaka-intrigera ko. Ayun ka lang ganyan sa Magagalit sa'yo mga media niya sa sinasabi mong yan na pera-pera lang ang usapan. At ito, love ko po yun. Kaya lang po talaga minsan, may mga tao talagang gano'n. Oo, yung mga press po, trabaho lang po natin yan, na bigyan din natin ng tulong yung mga taong yun. Yes. Siyempre, minsan, yung mga taong minsan nakakala mo na talagang napapo sila sa stage, ay artista na ako. Yeah. Di ba minsan yung mga kakamit. Give and take lang naman yan eh, di ba? Give and take ang dating. Kaya minsan, naluloko ako sa kemi-kemi, binibigyan ng mga sampagita, galing kay fans, ayan. Kakaloka. Give and take. Anyways, ito talaga yung mga guest mo dito. Yung mga guest mo, ayan talaga yung mga ano sinasabi mong old school? Ang sinasabi mo, Camille? Old school means, talagang nasa utak na natin na kilala sila. Yung sinasabi ko, anong sinasabi mo kay Jeff Pangan na parang close friend ng kapatid mo? Na talagang pag sinabi noon, ayan yung sister-in-law ko. Ayan, sister-in-law daw, no? Naku, baka malaman. Ayan yung sister-in-law ko na kapatid niya, friend ko. Ayan. Bongga. Kung makakausap mo siya later at kung di ba napaka-small word talaga? Ang pogi kaya niyan, Jet Pangan. Maputi ba yan si Jeff Pero Pangan? Tito, Maputi? Yes, very maputi. Ano ba? Tito, Camille, ano ba? Do, o do? Lady Camille? Ano yun? Yes. Lady Camille, naintindihan mo ako ron? Tinatanong kita kung anong klaseng do? Ay! Hindi ko po maintindihan.
maintindihan, hindi po ako nakaka-relate sa mga ganyang bagay. Kakaloka. Ay, naku po, magagalit po yung tatay kung ganyan. Magagalit po yung tatay ko pag ganyan. Alam mo ba, Tito, one time, nagtsika kami ng tatay ko, ganyan na ganyan. Alam mo yung medyo bastos na nga din yung bibig ko. Napagalitan ako off the air. Alam mo ba sinabi sa akin? Hindi ka bakla, babae ka. Huwag ka magsalita ng ganyan. Sabi ko kasi, minsan akala ko bakla na din ako eh. Yun yung chika ko. Kasi syempre po, pag nasa usap-usapin kang ganito, hindi po tayo pwede magpa-sweet ng boses. Bawal yun. Kaya nga. Diba, Tito? Oo. Kasi para Anyway, Tito, alam mo, minsan ang bagal ng Viber. Medyo nahihirapan po ako. Masasanay ka rin sa Viber. Patugtugtuhan mo na yung mga kanta na Tangan para naman medyo, alam mo na, pagbalik mo, meron pa ako i-chika, tawagan mo lang ako later, boom, boom, pam. Oo, okay, sige. At teka, Camille, nakita mo bang umiyak si Chris Aquino kanina sa Sona? Yesterday, once more. Mamaya pag-usapan natin dito ha, may i-share lang din akong konting tips, ayan, konting idea sa Sona kanina, yung mga nangyari kanina. Babalikan na lang At kita. ito pa, ang trending, number one scandal na tabunan ng Sona. O, di ba? Kakaloka. Ayan, mamaya po yan, Tito Oji, tawagan mo po ako ulit. Okay. Pero syempre, maraming salamat po sa mga listeners nyo at dito sa Philippines. Okay, thank you very much, Camille. Ako, talaga, si Camille talaga, tuloy-tuloy ko magsalita, talagang hasang-hasa talaga sa tatay niya ng pag-a-announce tungkol sa mga showbiz news. At the same time, mga mahihilig yan sa blind item, kaya lang minsan ang blind item nila madaling mahulaan, giveaway, kaya hindi pwede rito. Kailangan talagang blind item talaga, mahirap na. Mahirap na, di ba? Okay, magpatugtog pa rin muna tayo bago tayo magsimula. At maya-maya ay tatawagan natin kasi natutulog pa ho yung mga mga bokalista natin. Kasi ang oras lang naman dito is around maaga pa siya. So siguro ang oras pa lang dito is 9:10. So mga natutulog pa yon o kaya mamaya-maya pa ng konti, siguro makakausap natin sila. Dahil nandito lang naman sila sa Amerika, hindi kagaya ng mga in-interview natin sa Pilipinas, talagang inaagahan natin at baka makatulog sila ng kaantay sa atin. But tomorrow, don't forget, ang guest po natin, ang walang iba kundi si Miss Juana Chains. Kilala niyo ba si Juana Chains? Kanina nga, nasa TV Patrol siya at nagsasalita tungkol sa Sona ni President Pinoy. Kaya tomorrow, kakausapin natin ng one-on-one interview ang walang iba kundi si Juana Chains. Kung sino ba talaga itong Juana Chains neto at bakit gumagawa siya ng malaking parte o role sa mga political na pangyayari sa Pilipinas. Okay? Kailangan na makilala natin si Juana Chains. Hindi ba siya isang komedyante o kaya nagpapalabas lang o nangaagaw lang ng eksena? Bukas po, makakausap natin dyan si Juana Chains. Siya po ang ating special guest. Okay? So, bago ang lahat, magpatugtog muna tayo ng isang kanta ng Intro Boys naman. Okay? Sa Intro Boys naman ang papatugtugin natin para at least para po sa inyong lahat to. Tingnan natin kung anong kanta ng Intro Boys ang pwede nating ibigay. Ano kaya to? Ito yung pinakasikat nila. Para po sa inyong lahat to. Only one
Yes, yan po ang Intro Boys. Ang bokalista nila po dyan ay si Paco Arispacuchaga, na mamaya lang ay makakausap din natin. Siyempre, hindi sila sabay. Kasi kung sabay sila magsasalita, hindi kami nagkaintindihan yan. Oo, siyempre. Kaya isa-isa lang ang labanan. Ewan ko lang kung sino ang unang makakausap sa kanilang dalawa, si Jet Pangan o kaya si Paco, di ba? At least ang mahalaga makakausap natin sila kung nasaan na sila ngayon, kung ano pinagkakabalahan nila, kasi nga mga dekada na benta pa sila mga mga soloist ng mga banda ng The Dawn at saka ng Intro Boys. Oo. Kaya yung mga bata-bata dyan, mag-antay-antay na lang po kay Jet Pangan at saka kay Paco. Kaya, napanood nyo ba yung Sona kanina? Diba? Sabi daw nila, masyado daw emotional ang si President Pinoy sa mga ipinahag niya sa Sona. Although, yung iba hindi naniniwala, yung iba naman naniniwala. At the same time, nakita nga natin si Chris Aquino roon. Talagang iyak ng iyak si Chris. Grabe. Oo. Talo pa niya yung mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya pumapalakpak lang, nakangiti lang. Pero si Chris talagang umiiyak-iyak siya. Ano kaya ang dahilan? At bakit naiyak-iyak? Kasi hindi ko pa napapanood yung pinaka-whole video ng SONA o kaya State of the Nation address ng President Pinoy. Hindi ko pa nakita yung pinakabuong video, kaya hindi ko rin alam kung anong dahilan at bakit talagang nagkaroon ng pag-iyak ang Chris Aquino tungkol doon. At saka sabi daw rin nila si President Pinoy day maiyak-iyak rin daw sa pagsasalita tungkol sa pagdedepensa sa mga nagawa niya, lalo na yung mga kine-question sa kanya tungkol sa DAP. At nakita ko nga si Mami Dionisia ron, talagang bongga ang Mami Dionisia, talagang may passion na talaga si Mami Dionisia. Umatin talaga siya ng SONA ni President Pinoy. Talagang nandoon ng lola nyo at talagang nagpapabongga ng gusto. Kaya abang-abangan pa natin yan kung ano pa. At saka balita ko raw tungkol sa The Voice. Nalimutan ko itanong to kay Camille, na parang may sinabi si Lea Salonga tungkol kay Daniel Padilla, na parang hindi yata maganda ang dating para sa binata ng Star Cinema na si Daniel Padilla, na parang nilait yata niya to. Kaya lang hindi malinaw kung paano panlalait ang ginawa ni Lea Salonga. Pero ayon na rin sa balita, nag-sorry na rin si Lea Salonga sa nasabi niya. At kung nakasakit man siya ng mga damdamin, nag-sorry na rin daw siya. Ito nung si Daniel Padilla nagsalita sa Dabas kahapon na okay lang daw yon, baka si Lea Salonga naman yon. Wala naman daw problema kay Lea Salonga dahil nirespeto daw niya si Lea Salonga. Alam niyo naman si Daniel Padilla, kahit anong sabihin niyo, talagang kahit yung mga mga recording niya kumikita talaga Pinapansin ng mga tao kahit sabihin mong boses pero okay pa rin, magandang pakinggan, di ba? Kahit hindi pang The Voice ang boses, kasi naman usually sa mga mga CD, yung mga kumikita naman, kailangan kasi maganda pakinggan hindi naman kailangan maganda ang boses mo o kaya bumibirit ka. Minsan yung kailangan maganda yung kanta mo, yung materyales, yung melody, hindi kailangan bumirit kahit hindi masyado maganda ang boses mo, di ba? Ganun lang naman yan. Ang maganda diyan maka-jackpot ka ng isang kanta diyan na magiging parang na siya, batik na, o kaya magiging symbolism mo na kahit ilang dekada pa makalipas, ang kantang mong yan nandyan pa rin at nire-revive ng iba, di ba? Kumbaga, alam kantahin ng isang Pinoy na kahit na sinong Pinoy kayang kantahin. Iyan ang maganda bilang isang singer. Ang magkaroon pa ng isang kanta o more than one na kanta, di ba? Hindi kagaya ng mga ibang singer dyan, talaga ang dami-dami ng sikat na kanta na kahit matsugi na sila o makalipas ang ilang dekada, still nandun pa rin ang kanta nila, inaawit pa rin ng mga Pinoy, hindi lang sa Pilipinas kundi yung mga Pinoy dito sa Amerika, at syempre pati yung mga Pinoy na nasa ibang bansa.
hindi lang sa Amerika. Kagaya sa Japan, di ba? Nandiyan ang Australia, Canada, ang Saudi Arabia. Ayan, yung mga tagapakinig natin. Siyempre, nandiyan pa rin sila. At saka, bago lahat niyan, batiin muna natin yung mga nandito ngayon. Yung mga nag-like sa atin sa Facebook. Kailangan mabati naman natin sila para at least naman lagi na silang makikinig dito, di ba? Kay Dr. Wina Bautista, hello Dr. Wina Bautista, ha. Alam ko malapit na kayo magbukas dyan sa National City ng bago niyong clinic. Yes, and also kay G. Lagak Agustin, ang Gippsland FM, yes. Si Mr. Jerry Santos, okay? Nandyan din si Kuya Jerry, sino pa ba? Si Rosel Magbag, si Margie Pumera ng Switzerland, ng Radio Filipino Switzerland, si Lito Mercado ang nasa Qatar. Itong si Lito Mercado, alam ko nasa Qatar siya. Isa sa mga naging kaklase namin dati sa Arellano High School. Si Paul Vincent Perdiguera Tagama, okay? Nakikinig din. Siguro sa Pilipinas to si Paul Vincent. Si Jackie Dayoha, Emelita Siket Lagikan, Gaze Garce, Conrado Gibara. Si Conrado Gibara, parating nagsusupport sa atin yan. Isa yan sa mga Vilma Santos fan ba? Si Solomon, okay, walang iba kundi si Solomon, ano natin niya sa Arellano High School. Kamusta ang naging reunion ng Arellano High School? Balita ko parang 35 years na. Ang tagal-tagal na pala. Grabe. Tumatanda na ako. Merly Pama. Hi, Merly Pama ng Saudi Arabia. Si Dr. Tess Mauricio ng M-Beauty. Yeah. America's favorite dermatologist, Dr. Tess Mauricio. Si, teka, nawala, teka muna. Si Mary Jane Encinas, siyempre, napanood ko na yung idol niya, si Mikey Bustos sa TFC kahapon. Nakita ko na yung sinasabi ni Mikey Bustos na magkakaroon siya ng isang short segment lang naman sa TFC, parang paalala sa mga Pinoy kung anong klase na meron kultura ang Pilipinas. Okay, si Mary Jane Encinas. Siyempre, nandito rin si Edwin Dulfo Photography, ang isa sa mga pinakamagaling na photographer sa Pilipinas. Nako, yan ang kumukuha ng mga pictures ng mga artista, mga celebrities, di ba? Si Nitsea ng Radio Filipino Tokyo. Hello, Miss Nitsea. Annabelle Suzuki, yes, ng taga-Japan. Si Dema Dolente Villa de Gracia. Hello. Hi. Batiin ko na rin ang si Akira ng Radio Filipino Japan. I'm sure nandyan din siya. Nakikinig-kinig habang patulog na. And also batiin na rin natin ang mga taga Radio Filipino America sa National City sa pangunguna ni Attorney Erwin Bautista. Okay? Sino pa ba yung mga nag-ano rito? Tingnan natin yung mga... Si Dan Vito. Hello, Dan Vito. Mr. Dan Vito, kamusta na po? At maraming salamat sa pag-share ng picture namin. Sino pa ba? Si Lisa Abesamis. Si Charlie Loso. Sino pa ba yung mga nandito? Lisa Abesami, si Charlie Loso, sino pa ba? Si Kuya Jerry Santos, si Ibes Pagyo, Let's Abesamis. Okay, happy listening po lahat sa inyong lahat dyan sa Japan. Alam kong good evening ngayon dyan. And also, good evening din sa Australia. Saan pa bang good evening? Sa Malaysia, and good afternoon naman yata sa Saudi Arabia o kaya sa Europe, di ba? Yan yung mga nakikinig sa atin. At good morning dito sa Amerika at good evening sa
Pilipinas. Okay? Magpatugtog muna tayo ng isang kanta ulit. Yung kahapon pala, ang naging guest, nung nakaraan pala, ang naging guest natin ay walang iba kundi si Miss Janet Basco. Okay? Patugtugin muna natin yung kanta niya, yung You Made Me Live Again. Para po sa inyong lahat to. Ito po. Yes, yan po si Janet Basco na naging guest natin last week. Talagang marami tayong mga magandang nakuhang informasyon sa matagal na nating na-miss na singer na siyang kumanta ng You Made Me Live Again. Okay? So tomorrow wag niyong kalilimutan ang guest natin, si Juana Chains. Diba? Siya po ang mga tungkol sa mga politika. Si Miss Juana Chains po ang ating pwedeng kausapin tungkol dyan. Okay. And also, mamaya,
Maya-maya lang po ay kakausapin natin, mga 30 minutes na lang tayo mag-aantay at makakausap na natin ang dalawang pinakasikat ng dekada 90 na walang iba kundi si Jeff Pangan at si Paco Pakutsyaga. Naku, natang twisted tuloy ako, nagkamali tayo ako. Ang haba-haba kasi ng pangalan. Nagkakamali tuloy. Siyempre, si Paco Pakutsyaga ng Intro Boys at si Jet Pangan ng The Don. Yes. Yes. Maraming salamat pa rin sa mga nakikinig sa atin. At huwag nyo kaming iiwanan dito. Nandito lang ho kami. At para at least naman minsan lang mangyari to na nagbo-broadcast kami rito mula rito sa Amerika at habang nadidinig nyo naman kami sa buong lupalop ng Pilipinas at hindi lang sa buong lupalop ng Pilipinas, sa buong daigdig na, sa buong mundo. Kaya lahat yung mga Pilipino dyan nakikinig sa atin. Dito na sa Showbiz Watcher, ang nag-iisang #1 Pinoy show dito sa Amerika, ang Showbiz Watcher, siyempre. Kaya wag nyo lang kaming iiwanan. Bago ang lahat, magpatutog muna tayo ng isang another song para sa ating mga guests na mamaya lang ay makakausap natin. Siyempre, kailangan natin kausapin yung mga guests natin dahil sila ang ating magiging kukuhanan ng mga impormasyon kung saan na ba sila ngayon, di ba? Okay, pakinggan muna natin tong ito. Ay, napatutog na yan. Huwag na yan. Teka. Ayan. A life well lived deserves a beer well brewed. Pure cap. Ilang gabi na akong lito, di ko maisip kung bakit nagkalayo. Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Ang hinihiling ko lamang, mahalin ka niya. Di na ako aasa pang muli, kung ikaw ay babalik, saka na lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal kang talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Hawak kamay, tila bang ligaya niyo'y walang katapusan. Ang nakaraan nating dalawa, di ko na makita sa iyong mga mata. Di na ako aasa pang muli, kung ikaw ay babalik, saka na lamang ngingiti. Tandaan mo, mahal kang talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Sa iyo sana'y ikaw ang gusto ko sa habang buhay.
tandaan mo, mahal kang talaga sa akin, giliw. Tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Di na ko kung ikaw ay babalik sa aking piling. Di na ko aasa pa. You treat every minute like it's a chance to do something. You treat every minute like it's a chance to do. Nakikinig pa rin kayo rito sa Showbiz Watcher with OG Cruz at maya-maya lang po ay makakausap na natin si Jet Pangan at saka si Paco R.S. Pacotiaga. Okay. Still feels like first night together. Feels like the first kiss is getting better, baby. The bitterness, still holding on just to the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger, a little longer. Is it turn the fire on? I-PM nyo lang ako kung meron kayong mga greetings o kaya mga comments. Just let me know. Nandito lang po ako si OG Cruz at habang nagme-merienda ako ng isang mainit na ano ba 'to? Tawag rito. Nalimutan ko pangalan nito. Ano ba ang tawag rito? Mainit na champurado. Yes, champurado pambata. Kinakain ko ngayon. Please believe
conscience stutters my only prayer. Remember me when we used to park on the street out in the dark. Remember when we lost the key and you lost more than that in my backseat, baby. Remember how we used to talk about busting out, break the hearts together forever. Never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friends, hoping it would never end. Say goodbye, never say goodbye. Holding on, we gotta try. Holding on to never say goodbye. Have I told you lately that I love you? Have I told there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory, reach the day with hope and comfort too. Fill my heart with laughter, take away and make this better. Ease my troubles, that's what you do. There's so much to find, and it's yours and mine, like the sun. And at the end of the day, you give thanks and praise to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. As we walk the garden aisle, down the free aisle, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I wouldn't do to be near you every day, every hour, every minute. Take my hand, let it lead the way. All through your life, I'll be by your side. Death do us part. Maybe I'll be your friend, but love will never end. Death do us part. When I wake up every day with you lying in my arms, I wonder if I'm dreaming. When I look into your eyes, I just can't believe it's true. The heart belongs to you. Maybe we can have it all.
day I may find the words that I've been searching for, just a piece of time. Tell me honestly, if you still love me, looking into my eyes, honestly. Tell me honestly, if you still love me, looking into There I was, waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love went stronger than before, I wanna see you more and more, but you close your door. Why don't you try to open up your heart? I'll take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know too you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how you want it to be.
morning starts to shine with teardrops in my eyes, and here I am alone, starting to realize that my days would be brighter if I could learn to hide the feelings that I have for you, keep hurting me inside. Then my day begins with simple thoughts of you, hoping my tomorrows will be me and you, sharing dreams with each other and making them come true, holding one another, saying all I need is you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true, my love will always be with you. Now my nights will end with just one wish, that's you, to hold me in the dark and help me make it through. 'Cause this pain that's inside me would simply melt away if I had you here with me and promise me you'll stay. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true, my love will always be with you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true, my love will always, my love will always, my love will always be with Yes, nandito pa rin kayo sa Showbiz Watcher. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema sa ating technical problem. Naayos din naman kagad. At malinaw pa nyo pa rin kami napapakinggan dito sa Showbiz Watcher with OG Cruz. Aha. At saka kanina rin pala sa SONA, may mga ilang nag-walk out na kongresista ng Makabayan Bloc sa
ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino sa Batasang Pambansa. Katatapos lamang ng dasal at pagpunta na si Pinoy sa podium nang umalis ang mga ng plenaryo sina Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares at Carlos Zarate. Mga walo sila. Pawang nakasuot ng peach na gown at barong ang mga 7 mambabatas bilang tanda ng kanilang pang-endorso sa panawagang impeachment laban kay Pinoy. Katwiran nila sa pag-alis, ayaw na nilang pakinggan ang SONA ni Pinoy dahil magmamayabang lang ito. Sunod nito, humalo sila sa mga rallyista na nasa labas ng North Gate ng Batasan kung saan nila ay tunay na SONA ng mga tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng SONA na may nag-walk out ng talumpati ng Pangulo. Grabe! Samantalang naging kapansin-pansin naman ang suot ng peach gown ni Ilagan dahil sa ibabang bahagi nito ay may larawan na baboy na kulay gold at may katagang pork barrel. King, panagutin si Pinoy, anya ang tinutukoy nito. Kaya masyadong first time pala nangyari yon na magkaroon ng walkout harap-harapan. Samantalang naging kapansin-pansin ang page din na SONA na political na si Manner na may kilalang bilang Wanna Change, pero hindi siya sumama sa mga nag-walk out. Si Wanna Change pala yon sinasabi rito. Ang isa sa mga natin magiging guest natin for tomorrow. Gayunman, hindi na rin niya nagustuhan ang SONA ni Pinoy. Hindi ako nag-walk out, nakikinig ako, umaasa nga ako na rinig ako ng maganda na pwede kong sabihin kahit paano, kahit last 2 years pwede pa siyang magbago, kaya pa, pero hindi, grabe lang, believe niya sa sarili niya. Naging emotional siya, fine, mas lalo naman ako kasi ako ang nahihirapan, di hamak sa kanya, mas nakakaapak ang paa ko sa lupa, sabi ni Wanna Change sa panayam nila. Okay, yan po si Wanna Change na magiging guest natin for tomorrow. Okay? So, abang-abangan lang po at makakausap na natin ang ating mga special guests sa araw na ito. Okay, sina Jet Pangan at saka si Paco Aris Pacochaga. Okay? Ano ba yun? Used to see black and white, never really in between, waiting on the love of my life to come into my dreams. Everything is shades of gray, never really blues or green. Needed someone else to turn to, someone who could help me learn to see all the beauty that was waiting for me. You put the blue back in the sky, you put the rainbow in my eyes, a silver lining in my breath, everywhere. You put the red back in the room, just when I need it in the most.
back in my heart, and you put the blue back in the sky. You put the rainbow in my eyes, a silver lining in my breath, and now there's color everywhere. You put the red back in the room, just when I needed it the most. You came along to show you care, and now there's color everywhere. You care, and now there's color everywhere. Left those hazy days behind me, never to return again. Now they're just a fading memory. 'Cause baby, it's all so clear to see the beauty that is waiting there for me. You put the blue back in the sky. You put the rainbow in my eye, a silver lining in my breath, and now there's color everywhere. You put the red back in the room, just when I needed it the most. You came along to show you care, and now there's color everywhere. A silver lining in my breath, and now there's color everywhere. You came along to show you care, and now there's color everywhere. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You Abangan po lang natin ng pagtawag nila Jeff Pangan at saka Paco Ares Pacunchaga dahil galing pala sila sa sa San Francisco, California. Kanina hindi pa nga alam kung gising na daw yung dalawa. Sana magising. Tulog pa kasi. Abangan natin. Okay. Continue tayo sa ating music. had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you.
Guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, ganito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana'y ay mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y di maging tibok ng puso mo. Sana'y ay mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon.
I know how